So, hello everyone. Today we will be discussing the elements of database. So, we have here 6 database elements, which are the database model, instances, data model, the three-layer architecture, the catalog, the database users, and the database languages. So, before we start discussing, let me introduce myself. I am Rizal Pagamasbad and I am from 21 BSIS 1M. So, the first database element na I will be discussing is database design or database model. So, yung database model is basically yung design ng or model ng ating database. So, nangyayari or nagagawa natin yung database model when we are designing our database. Sa pagde-design ng database, dito yung ini-specify natin kung ilang fields yung kailangan, yung mga field names, and yung mga data or data types na tatanggapin or pwedeng ma-store sa ating database. So, the second database element is yung database instances or yung database state. It represents the data in a database at a particular moment. So, it is called instance kasi pwede pa siyang mabago or ma-change. So ito yung instances, ito yung mga data na nai-store or nasa-save sa ating database, and instances siya kasi pwede siyang mabago by modifying or deleting, adding, or editing the data. Data model. The third one is the data model, which describes the relationship of the data that is stored in a database. So, data model, ito yung dinedefine or pinapakita sa atin yung relationship ng data na nai-store sa ating database. So, meron akong example dito ng dalawang database, which is yung student database and course database. So, sa student database, syempre, nakapaloob dito yung mga information or data about students. So, meron tayong field name, which are student ID, first name, last name, age, and cell phone number. So, itong mga to is information siya ng user natin. Pero itong student ID natin, which is the primary key or the unique identifier. Unique identifier siya ng ating mga user. So, mayroon tayong two types ng data model, which is yung conceptual data model tsaka yung logical data model. Sa conceptual data model, ito yung dinedefine niya yung data model or data natin ng detailed. So, for example, dito sa database natin na student database, ano ba yung tatanggapin ng first name? Ano ba yung tatanggapin yan? Syempre, kung letters ba, numbers ba na may number ba? Syempre, letters yan kasi first name yan. Sa student ID or yung primary key natin, syempre, hindi siya may edit ng user kasi nga, primary siya, which is matic na siya na nade-define sa ating database. So, pag nagdadagdag yung data or information, nagdadagdag din siya automatically. So, dito naman sa age, ano ba yung tatanggapin niya na data? Number ba? Syempre, age yan. So, i-design natin siya as integer kasi whole number. Tapos, yung sa logical data naman is dinidiscuss nito or pinapakita nito yung kung anong type ng data at saan siya nasi-save. So, for example, integer or student age, syempre, ma-i-store siya automatically sa student database. Syempre, hindi siya ma-i-store sa course database kasi nga, hindi naman siya kailangan ng database natin. So, yung next database element is the three-layer architecture, which are the external layer, logical or conceptual framework, and internal layer. Sa external layer, ito yung nakikita ng ng user. Ito yung dito sila nag-i-input ng information nila. Tapos sa logical or conceptual framework naman, ito yung sa business side, kung paano napaprocess yung data, kung anong information yung kailangan nila, kung anong information yung kailangan ng specific department.
Ganun. Sa internal layer naman, ito na yung layer about sa database, kung saan na nasi-save or nai-store yung specific na data. Ito yung example ng ating 3-layer architecture. So, itong pinakataas, makikita natin yung external or yung nakikita ng user natin. So, for example, inopen natin yung application and mag-fill out na yung user. So, ito yung external. Itong nasa gitna naman, ito yung sa business side or yung kung paano kung paano or ano yung mga data na kailangan ng specific department ng company. Tapos, itong bottom part naman is yung sa database or yung kung saan nasi-save yung information. So, for example, sa clouds naman is yung catalog. So, yung catalog naman, hindi naman lahat ng tao alam kung saang part or kung saang specific part hahanapin yung specific na data, 'di ba? So, yung catalog, nagko-contain siya ng metadata. So, pinapadali nito yung kung saan natin pwedeng makita yung information. So, hindi na natin kailangan kalkalin yung buong database para lang makita yung hinahanap natin na data. Kasi nga, ibibigay na siya sa atin ng catalog. So, yun yung catalog. Tapos, yung next naman is yung database user, which are the information architect, database designer, application developer, and database administrator. So, yung information architect, siya yung nakikipag-usap or nakikipag-communicate sa business users or sa business owners, pagpalagay na natin na sila yung nakikipag-usap kung ano yung mga data requirements na kailangan or kung ano yung mga data na kailangan ma-store sa database natin. So, sa database designer naman, siya yung nagtatranslate ng conceptual language or conceptual layer into internal layer. Tapos, sa application developer naman, siya yung nagde-develop ng database natin. So, siya na yung nagbi-build up, nagpa-program and such. Tapos, sa database administrator naman, siya yung nagmamanage kung tama ba yung mga application kung tama ba yung mga data na i-store, yung sa storage, kung kaya pa ba, or kung may error, or may mga instances na pagkakamali, or kailangan bang i-update sa ating database. So, yung last naman is database language or database languages. DDL or Data Definition Language, and DML for Data Manipulation Language. So, yung DDL or Data Definition Language, ito yung kapag nagde-design na tayo ng database, ito yung ginagamit na ito yung language pag nagde-design na tayo ng database. Yun lang yun. Yun yung ginagamit natin. For example, naglalagay na tayo ng field name, naglalagay na tayo ng mga, kunwari, ine-edit natin yung kung primary key ba and such, ganun. Sa DML naman or Data Manipulation Language, and ito na yung minamanipulate natin yung data. So, for example, deleting, editing, adding, insertion of data. Ayun lang yun. DML. So,